Kaya nga makikita nyo dito mga kababayan, ang tindi ng fake news. Ang tindi ng fake news. Eto gusto nyong malaman kung gaano katindi ang fake news? Alam nyo ba sa News 5, sa News 5, para lang kasakalaman ninyo, ang kanilang thumbnail ay talaga namang malupit. Ano? Ang title nila ay, eto, babasahin ko na lang, hindi ko nailagay eh. Ex-Senator Revilla, kinumpis ka ang dalang gadget at damit sa kulungan. Kinumpis ka daw. Para bagang inilusot. Remember, di ba, pagka nung kabataan natin, uso-uso yung salita, confiscate, confiscate. Ibig sabihin nun, ipinupuslit mo. Ibig sabihin, halimbawa, pagka kinonfiscate yung iyong Yossi, halimbawa, may Yossi kang daladala sa school. O confiscate yan. O kaya kasi naalala ko nung panahon namin, hindi Yossi. Yung mga Game Boy. Ewan ko kung inabutan nyo pa yun. Kino-confiscate yan, o kaya yung Walkman. Alam niyo yung Walkman? Ngayon ay hindi na pala AirPods. Cellphone na pala ngayon. Yung Walkman nun, pag nagwo-Walkman ka ako, ay, confiscate yan. Ibig sabihin, inilulusot mo. Bawal, inilulusot mo ngayon. Dinala mo, nilusot mo. Yun ibig sabihin ng confisca eh. Kinu-confiscate. Bakit ganun? Para bagang ang dating dito, pinupuslit ni Revilla yung cellphone at yung damit. Hindi naman totoong ganyan na nangyari. Kinumpiska ang gadgets at mga dalang damit ni dating Senador Bong Revilla sa Quezon City Jail Facility. Pinagsuot na rin ng dilaw na t-shirt gaya ng ibang inmates si Senator Bong. Live mula sa Payatas, Quezon City, nasa front line ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta naman ang unang gabi sa selda ng dating senador? Julius Cheryl, sa kabila niya naging maayos naman umano at walang reklamo ang dating senador sa kanyang unang gabi dito sa New Quezon City Jail. Nakasuot na siya ng dilaw na t-shirt na may nakasulat sa likod na mga letrang PDL. Ito ang selfie ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang huling taon sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame noong 2018, kaugnay sa pork barrel scam. Ngayong 2026, 8 taon ang lumipas. Nasa likod muli ng reha si Revilla dahil umano sa koneksyon niya sa isang multong proyekto kontrabaha sa Pandibulacan. Dito sa New Quezon City Jail, pinakita ng BJMP ang selda ng dating senador kasama ang ibang PDL. Oktubre pa ng nakaraang taon nakahanda ang pasilidad para sa mga mahuhuling sangkot sa flood control anomaly. May sukat na 47 square meters ang selda ni Revilla. Sa loob, makikita ang nasa 5 bunk bed para sa 10 PDL. Grabe yung sensationalize talaga nitong Etong balita na to kay Senator Revilla, Antindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, tanga na lang hindi makaisip nito eh. Yung mga pinklawan, hayaan nyo na yan. Kasi yung mga pingtain na yan, ganyan na talaga yan eh. Kasi may agenda sila eh. Ang agenda ng pinklawan, agenda ng mga dilawan, agenda ng mga loyalistang tanso, yung mga bobong loyalista, ang agenda nila, durugin talaga si VP Sara Duterte. So anything na mangyayari na iskandalo, iko-connect nila kay Duterte. Kasi hindi nila mapatumba si Duterte. That's the truth. Hindi nila mapatumba si VP Sara Duterte. Kaya lahat iko-connect kay VP Sara Duterte. Tapos, yung kanilang amo na si Romualdez, gagawin nilang malinis. Kaya nga kasama ito doon sa eksena na yun. Na ginagawa nilang malinis si Romualdez, tapos kesyo ang parang ang dating nito, eto na yung mastermind. Putang ina, hindi nga yan binanggit eh. Huli na lang binanggit yan. Pagkatapos ibigay yung papel ng DOJ nung time na yun. Huli na yan. Hindi talaga yan eh. Tapos ngayon, anak ng weteng. Kahit nga dun sa minority report wala nga sa matrix yan eh. Wala sa eksena yan eh. Kalaban nila yun Remember, si Senator Bong Revilla is not an opposition o in minority. Nasa yan, nasa administrasyon yan.
Pero hindi siya kasama doon. Ang lahat nagtuturo kay Romualdez. Tapos biglang out of nowhere, ito ikukulong. Papakita ko sa inyo mamaya yung Matrix. Walang aircon pero may ceiling fan, may lababo at iisa din ang kanilang CR. Pagdating sa City Jail ni Revilla kahapon, dumaan siya sa standard booking procedure tulad ng ibang naaresto. Hindi pinayagan si Revilla na dalhin ang iba niyang gamit. Ito po yung mga hindi dilaw na Sana, ang sabi ng TV5, hindi pinayagan. Pero yung title nila noon, kinumpis ka. Ewan ko ha, tanga ba ako o tanga lang talaga TV5 o talaga nagpe-fake news sila? Pag sinabi mong kinumpis ka, tanungin nga kita, kinumpis ka ng teacher, yung laruan mong daladala sa eskwelahan, ano ibig sabihin ng kinumpis ka? Kinuha o pinauwi sa'yo? O pinaiwan sa labas? Di ba pag sinabing kinumpis ka, kinuha? Ibig sabihin, kinumpis ka, kinuha. Bakit yun ang title nyo, kinumpis ka? Ito pala sinasabi dito, hindi pinayagan pumasok sa loob. Pag sinabing hindi pinayagan, ibig sabihin, nagpaalam. So, pwede po ba ito? Kasi nagtatanong kung pwede ba ito suot ko. Hindi. Pag kinumpis ka, akin na yan, kukunin ko na, uwi ko na yan. O lalagay natin dito sa, hindi eh. Pinauwi sa kanila eh. Ayan o, ito ay pinauwi na ho. So hindi kinumpis ka. Putang inang mali. Di ba kayo marunong? Sorry ha, nakakainit ng ulong kabobohan yan eh. Paano na kinumpis ka ang pinauwi? Kinumpis ka nga eh. Sabihin mo, kinuha. O, confiscate yan. Akin na yan. Di ba? at yung mga non-negotiable natin, ang mga contraband katulad ng cellphone at iba pang gadget. Ito ay pinauwi na ho. Binigyan din ng bagong damit ang dating senador ayon sa BJMP. Ang suot niya ay isang yellow t-shirt na may nakatatak na PDL o Persons Deprived of Liberty, standard uniform, at isang jogging pants na kulay brown na may yellow stripe. Ayon kay BJMP spokesperson J. Rex Bustinera, pwede namang dalhan ng dilaw na damit ang dating senador pero may kondisyon. So kumbaga, pwede ako magsuot ng Prada, oo, na hindi masyadong loud yung brand, o kaya Lacoste. Oo, pero kulay dilaw, pwede. Medyo out yung tanong ni Ted Filon dito. Sa totoo lang, sorry Ted Filon, minsan idol kita pero medyo sablay dito. Sa totoo lang, ba't ka naman magsusuot ng ganun? Para common sense eh. Kunwari ako may LB ako, ba't ko dadali? Kung nakulong ako, susuot ko sa loob. Para saan? Diba? I mean, sorry siguro maybe ako, I'm thinking, I'm giving the benefit of the doubt kay Ted Filon na wala naman siyang masamang tinapay. Pero natawa lang ako kasi bakit mo naman natanong yun? Paano kung may suot akong lakos na dilaw? Bakit ka magsusuot ng lakos sa loob ng kulungan? Okay, Prada, magsusuot ka ng Prada sa loob ng kulungan. Sorry, medyo out. Basta kulay dilaw po, plain, walang ibang tatak. At tatatakan ho ito ng, kung willing ho sila, tatatakan ho ito ng PDL uniform. Ano yung poporma si Senator Bong Revilla sa loob? Hoy, naka-Prada ako. Naka-Louis Vuitton ako. Ganon. Hindi kasi, alam mo, ewan ko kung sadya yung tanong niyang yun to sensationalize things na para bagang isang mayaman na nakulong. Ngayon, dukha ka na ngayon, lagot ka na ngayon sa batas. Isa kang mayaman, magsusuot ka ng ganyan. Parang, I really hope na there's no malicious on that kind of question. But it's just so, for me, it's too obvious. For me, it's too obvious na sinesensationalize itong balita na ito. For what reason, I do not know. But it is really obvious. Ang hinala ng mga tao, hinala ko na rin, siguro, malamang sa malamang, baka dahil pinalalaki to
para matabunan yung tunay na mastermind. Di ba? At the same time, i-connect kay BP Sara doon. Kasi nga, alam na ito ay malapit. Hindi naman malapit, pero kaalyado ni BP Sara Duterte noong pa man. Di ba? Tingnan nyo. Ito ladies and gentlemen, observe ninyo. Observe ninyo na itong mga susunod na araw, ikukunik si Senator Bong Revilla dito kay BP Sara Duterte. Antay kayo. Maniwala kayo sa akin, ikukunik yan. Kapag hindi ho namin papapasukin yon. May higit 3,000 PDL sa New Quezon City Jail. Pare-pareho sila ng meal allowance. Natanong din yan kanina sa programang One Balita Pilipinas ni Frontline Pilipinas anchor Cheryl Cosim. Ang budget po ng pagkain natin ngayong taon ay tinaasan ho to 100 pesos per person per day. Hahatiin ho yan sa, yun na yung pagkain nila. Grabe, no? Grabe yung balita. Talagang sensational. Pati yung pagkain. Meron pa nga dyan talagang inisa-isa. Ang breakfast niya ito, ang lunch niya ito, ang merienda niya ito, ang dinner. Lahat ba nang nakukulong ganyan ng eksena ninyo? Bakit tila napaka-obvious yung galawan? Hindi ko magets For the whole day. Dati ho yan 70 pesos last year. Ang almusal ni Revilla ngayong araw, saging na saba. Breakfast niya ay Ayan. taang kamote with saging na saba. Ang kanyang lunch ay chicken with pineapple and rice. Ang hapunan nila ay sinigang with rice. Pasado alas 2 ng hapon kanina, dumalaw sa ama ang mga anak na si Jolo at Brian Revilla. Muling Grabe, no? Di ba? Tama yung sinasabi ko sa inyo noon Kailangan ng artista, kailangan ng popular, very popular person na sumalo ng lahat ng sisi nitong punyetang flood control project na ito. They need a popular man. And whether you like it or not, nag-number 1 ito sa senator. Maaring sabihin natin, di naman ganyan niya ka-popular tulad, wag ho tayo remember. Kasi minsan nabubulag tayo lalong-lalo na tayo mga taga-Luzon. Lalo na yung pagka meron ka ng above mediocre ka na o yung class mo medyo nabubulag tayo na parang akala mo tayo na lahat ng may alam Pero in reality, Luzon, Visayas, and Mindanao, very popular ito. Hindi lang ito nanalo nung nakaraan dahil inoperate ito Ito palang gagawin sa kanya. Kasi alam nyo, mahihirapan sila. Kita nyo, hirap na hirap doon sa dalawang senador ngayon na makulong. Kasi senador. Ito, easy target. So nilaglag, tapos etong gagawin. Di ba? Sa sobrang popular, hello, si Romualdez, asan na? Anong petsa na? Anong petsa na? Asan na si Romualdez? Ha? Asan na? ni Interior Secretary John Vic Remulla na walang special treatment para sa kaibigang si Revilla. Pero di tulad ng karaniwang naaresto, bakit walang inilabas na mugshot sa dating senador? It happened too fast na hanggang ngayon nga, di ba, parang adjusting pa rin lahat tayo sa nangyari. So, we'll release it in due time. Gaya sa ibang PDL, pwedeng bisitahin si Revilla ng mga kaanak tuwing Martes hanggang Biyernes 1 p.m. to 5 p.m. Buong araw naman kung weekend hanggang 5 p.m. Kanina o bago matapos ang visiting hours or 4:55 p.m. to be exact, ay isa-isa nang lumabas ang mga anak ng dating senador. Si Jolo Revilla, no comment nung sinubukan nating hinga ng pahayag. Habang si Brian Revilla naman, sabi niya kanina, okay lang daw ang ama na nakapiit sa loob ng jail facility na ito. Gio, isang tanong lang. So inaamin ba ni Secretary Remulla na hindi talaga nakunan ng mugshot itong si dating Senador Bong Revilla? That we do not know. For now, hindi pa natin masasabi sa ngayon. We do not know yet
surely kung nakunan ba talaga or hindi. Pero yung sabi lang kasi ni Remulla kanina sa paliwanag niya nung nakausap siya ng Krame Press Corps ay mabilis ang pangyayari pero as soon as possible daw ay ilalabas naman nila ang mugshot ni Revilla kung nakunan nga ba talaga siya ng mugshot. Balik sa'yo, Julius. Maraming salamat, Gio Robles. Grabe, no? Talagang paglabas niya mugshot na yan, pagpepiesta niyan. Sigurado ako, tingnan mo, trending eh. Trending yung mama eh. Sabi ko nga, alam mo kung bakit? Ayan eh, only proves one thing. Talagang sinadya itong kunin para talaga maging sensationalize. At ngayon, ang pinalalabas nila sa tao ay nakakuha na sila ng big fish. So yun yung narrative na gusto nilang mangyari. Meron ng big fish. Okay na ha? So wag na kayong magreklamo. Ito na yun. Wag na kayong manghingi ng kung sino-sino pa dyan. Ito na yung big fish. Pustahan tayo. Ipapuputol ko itong malaki kong ipapuputol ko itong malaki kong Ganyan na mangyayari. Ipagmamalaki yan. Kahapon na nga lang, pinagmalaki na ni Auntie Claire eh. Na wala kaming sinasanto. Oo nga, wala kayong sinasanto. May bini-baby kayo. Baby Romualdez. Baby Sandro. Wala nga sinasanto. Yan ang totoo. Naku po, maniwala kayo sa akin. Ganyan ang gagawin nila. Ipagmamalaki nila yan. Gagawin nilang trophy yan. Lalong-lalo na yung may pangarap maging presidente. Gagawin nilang trophy si Revilla para, okay na. Kalimutan na natin si Romualdez, nakakulong na si Revilla. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap